dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto, usapin. Ng impeachment. Eto, pasok. Muna to ha. Eto si Auntie Claire. Auntie Claire, ano ng balita? Sige na, pakinggan natin si Auntie Claire ha. Unawain niyo maigi. Pakinggan nyo muna to ha. Tignan nyo kung siya ba talaga ay makabayan itong si Mike Defensor. Pakinggan Nako. natin. Okay, tama. Mike Defensor. Yari ka kay Auntie Claire dito. Makinig ka rito. Mike Defensor ha. Tawagin nyo nga yan si Bingot. Pasok. Pakinggan nyo muna to ha. Tignan nyo kung siya ba talaga ay makabayan itong si Mike Defensor. Pakinggan natin. Na naging maayos ang ating pamamalakad sa group. Matagal na po natin. Nagsimula ako na batang kongresista, matagal na ho, ilang dekada na. Tapos, imbis na naging maayos ang ating pamamalakad sa gobyerno, imbis na maging maayos ang ating bansa, lalong lumalala. The worst na nakita ko na organisadong korupsyon ang nangyayari. Kaya, Hello? Ito nga sasabi ko sa inyo mga kapatid. The worst daw ha. Kita nyo mga kababayan ha. Tignan nyo mga kababayan ko, parang parehas na parehas kami ni Attorney Claire dito sa mga katwiran tungkol sa mga hinayupak na itong mga destabilizador. Itong mga nagpipilit na pababay si Pangulong Bongbong. Auntie Claire, ano yon? Tignan nyo. Hello Garci. Hello Garci. Yan na nga, yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinabi ko sa inyo na matagal na? Sabi ko sa inyo, etong si Bingot, tahimik. Oo, hindi lang yung Bingot ang tinikop, pati bibig. Kailan, Boss Mike? Noong panahon ni Gloria, panahon ni Digong, nakatikom ang Bingot, pati bibig niyan. Bakit? Yun ang tanong. Tapos sasabihin mo, mahal kong bayan? Kalokohan! Ang nagmamahal ng totoo sa kanyang bayan ay hindi kailanman mabubusyalan ang bibig niyan. Tama? Kaya pasensya na kayo. Kung minsan nadadamay ko si Martin dito, kasi ako naniniwala si Martin may kasalanan dito. Mga kababayan ko, pinaprank ako na kayo. Naniniwala ako, darating ang, kanina nga may kausap akong manananggol ni Martin. Kanina may kausap ako. Nakasakay sa kotse ko. Kasi kanina, nasa mula Pangasinan, tumakbo ako, papunta ng aming event sa Rotary. Nung nandoon ako, sumabay yung isa, manananggol ni Martin. Tapos, sabi niya, laka, Sir Mike, nilaglag na daw ni Presidente si Martin. Pagka ganito, talagang aayaw na ako dyan. Yan ang problema. Pag dumating yung pagkakataon na talagang si Martin mapatunayan na may kasalanan tulad ng sinasabi ko, tandaan mo, yung mga galit sa akin noon, babalik sa akin at tataas ang kredibilidad ko. Tinataya ko rito ang kredibilidad ko, baka akala ninyo. Bakit? Dahil sa prinsipyo paniniwala ko. Ngayon, tinutumbok na ng tinutumbok si Martin. Di ba? Paano ngayon kung dumating na magkatotoo naman lahat ng mga pinagsasabi ko, sasabihin nyo, ay nako, hindi na tayo nadala, laging totoo yung sinasabi ni Mike. Tama? Yan yung sinasabi ko, Papa Cho. Kita mo, yung mga manananggol nga, nag-iisip na kung paano umexit sa pagtatanggol kay Martin. Di ba, no? Tama? Yan yun eh. Eto na. Nandun ka na, di ba? Hello, Garci. Hello. Hello. Tahimik siya nun. Oo.
Mukhang yung bingot nga lang yung natakpan nun, Auntie Claire eh. Pati bibig nun, hindi lang yung bingot, pati bibig tinakpan. Pangalawa, Hmm. sabi ko nga kanina, binanggit ko na yung Ghost Projects noong 2020. Kumibo ka ba? Diba? Kumibo ka ba? Yung Pharmaly na pinabayaan ni Pangulong Duterte, si Michael Yang, na mamayagpag. Sinasabi rin namin dito yan, Auntie Claire. Yusek Claire, sinasabi na namin yan. Sa totoo lang, mga kababayan, ngayon, ang propaganda ng mga DDS, talagang tumbukin si Pangulong Bongbong Marcos na siyang mismo ang nagbunyag para ibunyag itong mga magnanakaw na ito. Itong mga salarin, itong mga may kinalaman tulad nila Martin, Saldico, yang mga Diskaya at maraming kongresista, mga senador tulad ni Bong Revilla na nakakulong na. Tapos, ang gagawin, gagawa ng fake news. Tandaan nyo to. Kung meron mang mastermind, tulad ng iniisip nila. Kasi kanina may tumawag sa akin DDS vlogger. Na, ito DDS vlogger, mga kababayan. Tignan nyo na lang kung sino dyan, yung tumawag. Di ba? Nasaan na yun? Yung tawag niya kanina. Tignan nyo na lang, Alas 7:59 tumawag. Ayan. Makikita nyo dyan, Ngayon, kala nyo. Dahil mapalakaibigan tayo, mga kababayan ko, maraming mga chismis sa kanila na pinaparating sa atin. At kahit na malaman nila, hindi, Arnold Lopez, di mo tinignang maigi. Hindi mo tinitigan maigi kung sino eh. Di ba? Balikan mo, tas isum mo kung sino. Isa-isahin mo. Oo. Isa-isahin mo kung sino doon. Di ba? Isa-isahin mo kung sino doon. Mamaya may makita rito. Sino? Sabi na naman eh, Boss Mike, may inuutos na naman sa amin. Ano yan? Siyempre, gagawa na naman namin ng fake news. Si Presidente Bongbong. Alam nyo ba na tutol na yung kalooban ng mga DDS vlogger? Alam nyo kung anong gagawin nila? Ang gagawin nila, gagawa sila ng kwento. Kwentong barbero na itutumbukin na mastermind si Pangulong Bongbong Marcos. Teka muna, kung may mastermind sa flood control scam, walang iba kung si Digong yun. Si Digong! Ulitin ko sa inyo, build ni Digong na mga flood control, nasan yun? Di ba karamihan, Ghost Project, galing kay Digong na minana ni Pangulong Bongbong? Sipin nyo maigi yan. Kung meron mang nag-umpisa, kung sino man ang inumpisa ng ganitong mga sitwasyon, si Digong yun! Ang tao pa mo Tama, mali. Sige, tuloy. During pandemic, hayaan natin, Adre, negosyante yan. Adre! Kumibo ka? Di ba worse din yun? During pandemic pa, mga namayagpag si Adre, Michael Yang. Kumibo ka, Mike Defensor? Oo nga. Nung inamin ni dating Pangulong Duterte na siya'y nagnakaw, siya'y corrupt, nagnakaw siya sa bayan. Kumibo ka? Wala! Tahimik ang bingot niyan. Ay, nakasiper yung bibig. Wala kang maririnig sa mga yan, yung mga nagsasabi ngayon para daw sila sa bayan. Yung mga nagsasalita dyan,
ang dali lang naman na unawain na yung kanilang ginagawa para lang sa sarili nila eh. Mga kababayan, mas laki pa, mas mataas pa ang kredibilidad ngayon ng mga vlogger kaysa sa mga politiko na nasa panig ni Digong. Sipin yung maigi yan, mga kababayan ko. Mas mataas pa ang kredibilidad ngayon ng mga vlogger na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa mga hinayupak na nakapaligid sa kulto ni Digong na mga maiingay dyan na pati yung lahi ng mga Ilocano dinadamay niya at pati na rin si Bingot na sigaw, mahal kong bayan! Mataas pa ang kredibilidad naming mga vlogger dyan. Okay ba? Tama ba? Isang like naman dyan. Paki-press 1. Press 1 mga kababayan sa naniniwala na mas mataas pa ang kredibilidad ng mga vlogger kaysa sa mga nandiyan sa panig ng kulto ni Duterte. Tuloy. Diba? Ang tagal-tagal mo na nga sabi mong politiko ka eh. Oo nga. May ginawa ka? Wala. Labanan itong mga kaalyado mo? Yan na nga yung sinasabi ko noon pa, alam naman ng mga tao rito tulad ni Helen Tinoso, nila Alicia Duran, nila Jojo Chavez, nila Ai Chang, nila Olive Macapagal, ni Cora Vidal, alam nila yan, Teresita Tan, King Queen, di ba? Lagi kong sinasabi bakit itong mga sumisigaw na ito ngayon, na para daw sa bayan, mahal daw nila bayan, kaya sila ay lumalaban sa pamamagitan ng mga bunganga nila. Pero teka, bakit tahimik kayo ng panahon ni Digong na kasalukuyang nagnanakaw habang naghihirap ang bayan? Hinahanap namin kayo noon, mga... Yun, minura ko na sila sa isip ko. Diba? Hinahanap natin tong mga tao na ito na magsalita nung panahon ni Gloria. Pero bakit magsasalita? Siya nga yung tagapagsalita kahit ngongo siya. Diba? Tama, mali. Tahimik yung mga yan. Nasaan kayo? Laging yan ang tanong ko sa inyo. Di ba tahimik kayo kasi nakikinabang kayo sa gobyerno? Gobyerno ni Digong, gobyerno ni Gloria. Tama, di ba? Ano sinasabi ko tuloy. Hello, Garci. Di ba? Yung umaming kurap. Sa mga sugal. Bakit tahimik si Chabit? Di ba sabi niya, ayoko kasi ng illegal na sugal. Kaya kailangan patalsikin natin si ERAP. Bakit nangyari? Mas tumindi, mas lumaganap ang weteng noong panahon ni Gloria Arroyo. Akala ko ba matitigil yan dahil dyan nyo tinanggal? Sino? Si ERAP! Tapos kasama nyo, sino? Si Chabit. Ang tanong ko, kung maingay ka noon kay ERAP, bakit nung panahon ni Gloria tumahimik ka kahit laganap ang weteng? Abot pa sa kapitbahay mo. Mga kababayan ko, hindi naman kaila sa inyo yan. Di ba? 1.28. Pompiang 20. 6.969. Di ba? Pompiang 8. Ano yun? 8. Ano yun? Diba? Yan yun, mga kababayan ko. Di nyo ba napansin yan? Ngayon nga ho, dito sa amin lugar, wala na yan Pero nung panahon ni Gloria, panahon ni Digong, grabe yan. Ginagawa ko na nga yan Ginagawa ko ng alarm clock. Ang bola, umaga, tanghali, at hapon. Kita nyo ang bola, 3 beses pa. Umaga. Sisigaw na yan, mga kababayan. 1:15.
Di ba? Haba ng listahan niya, kulay dilaw. Oo, susulat lang ng ganun, oh. Sulat-sulat lang, mga kababayan. Tatandaan mo lang yung kabo, at tatandaan mo lang yung nagpapataya, at saka tatandaan mo lang, mga kababayan, yung tinaya mo. Ganong katindi. Yung listahan, mga kababayan, ang haba-haba eh. Di ba? Pero ngayon ho, mga kababayan, wala na yan. Ipinagbawal ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga ganyan-ganyan. Duterte. May ginawa ka ba? Wala silang ginawa, Yusek. Wala. Kaya nga nakakapagtaka ho eh. Bakit ho, walang ginawa itong mga hinayupak na itong mga sumisigaw ngayon na biglang sasabihin, mahal na mahal kong bayan! Samantalang nung panahon na kailangan namin kayo, ulitin ko lang, wala kayo. Habang nilalapastangan, ginagahasa ni Digong ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng pakikipagkotsabaan sa mga incheck na katulad ni Michael Yang at katulad ni Kibuloy. Ay, Boss Mike, iba ginagahasa nun. Di ba? Nasan sila? Wale, nganga, ngangi. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.